Chito, kumusta yung tulong na binigay ko? Mga boys, isang araw babalikan kayo ng Diyos. Hindi man direktang salita sa sitwasyon. Babalikan ka ng Diyos, kukumustahin yung misis mo. Sasabihin, kumusta yung tulong na binigay ko? Ano sasabihin mo? Sinapak ko po. Ha? Sino po dito ang nagmamahal? Magpalakpakan. Okay? Sino po dito ang nasaktan na dahil nagmahal? Magpalakpakan. Ito ang karaniwan tanong. Karaniwan tanong, Kuya Ruther, paano ko malalaman kung ready na ako mag-settle down, mag-asawa, magrelasyon? Tama? Sino nasa relasyon? Palakpakan ngayon nasa relasyon. Okay, sandali. Sino may married na po dito? Lahat na may asawa, lampas 10 taon. Meron ba? Lampas 10 taon? Tumayo po yung lampas 10 taon na may asawa na? Tayo po, tumayo po kayo. Tumayo po, tumayo kayo! Okay. Sige po, tumayo po kayo. Lampas 10 taon. Mga kabataan, palakpakan nyo sila. Palakpakan nyo sila. Okay, wag muna kayong uupo. Wag muna kayong uupo kasi gusto ko pong matandaan nila yung mga mukha ninyo. Okay? Tingnan nyo sila ha, ganito ha, pag meron kayong tanong, halimbawa nasa relasyon kayo, meron kayong tanong o gusto nyo magrelasyon, meron kayong tanong, doon kayo sa kanila magtatanong. Doon sa matatagal na ipinaglaban yung mga pag-ibig nila. Doon kayo magtanong. Huwag doon sa kaklase nyong bitter. Okay? Maraming salamat po. Grace po ni Lord sa inyo. Palakpakan niyo po sila. Amen. Amen. Okay, sino ang nandito dahil gusto niyang malaman kung paano to? No, hindi pa siya nagre-relasyon, gusto niya pa ready na siya pag magka-relasyon siya. Sino? Tayo. Tumayo kayo, bilis. Ano, gusto niyo maging matandang dalaga lahat? Ganun ba 'yon? Ha? Tayo, bilis, tayo. Yung mga gustong malaman kung paano to. Tayo, bilis na. Kaya tayo nandito, tuturuan ko kayo. Ayaw naman palang malaman yung sasabihin ko. Ba't ako magtuturo? Para sa inyo to gagamitin. Bilis, tayo. Tayo, yung mga gusto, pag nagrelasyon sila, alam nila kung paano gagawin. Tayo. Okay, ayan. O, yung mga may asawa na, palakpakan niyo yung mga single na gusto maghanda. Hallelujah! Okay, upo. Ayan ha, o mga boys, nakita niyo yung mga tumayo ng mga girls ha. Alam niyo na kung sino pwede ipag-pray ha, okay? Okay. Marami nagtatanong sa akin, sasabihin, Kuya Ruther, paano ko malalaman kung ready na ako? Paano ko malalaman kung sino ang tamang tao? Tama? Sa mga may asawa, may sasabihin ako sa inyo, alam niyo kung sino ang tamang tao? Tanong niyo sino? Yung asawa niyo. Pag may asawa ka na, hindi mo na pwedeng tanongin kung sino yung tamang tao, kasama mo na. Ngayon, kung taong may tama yung nakuha mo, tamang tao pa rin siya. Hindi na yan pwedeng baklasin. What God has put together, let no man put asunder. Okay? Ang ipinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Okay, pupunta tayo dyan mamaya. Kahit sinong senador ang makadebate ko, magsisenador ako eh. Pag tumakbo ko senador, ang isa sa ipapatupad ko na na batas pag tumakbo ko senador, pag merong nakabuntis tas hindi niya pinanagutan, papapinturahan ko ng kulay blue. Papapinturahan ko ng indelible ink para mukha siyang si Mystic. Yung pag naglalakad siya kulay blue. Kasi lugin-lugi yung babae. Pag ang babae nabuntis, tapos hindi pinanagutan, hindi pinakasalan, ang mangyayari, mag-iiba itsura ng babae. Habang lumalaki yung baby, lumalaki. Diba? Nag-iiba itsura. Kaya nga nauso yung abortion sa ibang bansa kasi unang-una, hindi naman talaga yung financial strain, hindi naman talaga yung iniiwasan nila. Ang iniiwasan nila yung embarrassment, yung shame ng buntis ka, tas walang tatay. Tama? Ngayon, pag nangyari yan, ang nangyayari, ang nagdadala lang nung kahihiyan, yung babae lang. Kasi siya lang nag-iiba itsura eh. Lumalaki yung tiyan, lalo sa ating mga Pinoy, sobrang talino natin mga Pinoy. Hindi pa uso yung mga advanced technology na yan, mga ultrasound. Alam na natin kung ano magiging anak. Titignan mo yan, babae anak niyan, gumaganda eh. Lalaki anak mo, no? Yung ilong mo, dapang-dapa eh. Lalaki ang anak niyan, ang itim ng kilikili, ang itim ng batok. Lalaki. Diba? 90% of the time, tama yung matatanda, ang galing na observation nila eh. No? Okay, dali i-ano ko lang to i-alarm ko lang 2 days 2 days. Okay. Kawawa yung babae. Kaya ang gagawin ko, papipinturahan ko yung lalaki para pag nakabuntis siya, hindi niya pananagutan, kahit saan siya magpunta, alam mo, ay nakabuntis yan, no? Nakabuntis yan. Ano?
Di mo pinakasalan, kulay blue ka tuloy. Ganun, ha? Okay. Marami nagtatanong, paano ko malalaman, kuya, kung ready na ako? Paano ko malalaman kung sino ang tamang tao? Tinanong niyo na ba yan? Paano niyo malalaman sino tamang tao? Oo, huwag niyo itatanong yan. Oo, maling tanong yan. Maling tanong yan. Kahit sa ministry, kahit sa trabaho. Kuya Ruther, paano ko malalaman kung anong tamang ministry para sa akin? Iisip ko, mali yung tanong. Alam niyo kung anong tamang tanong? Kuya Ruther, paano ko malalaman kung tamang tao na ako? Yun ang tamang tanong. You get yourself right with God. You don't make conditions sa ministry. Kung anong mag-accommodate sa aking ministry, doon ako tama, mali. Kung saan ka magkukumit, kahit saan ka magkumit, tamang ministry yun. Ang importante, ikaw, may commitment ka ba? Hindi yung ministry na magkukonsinti sa'yo. Okay? Yung minister na may commitment. Kasi pag ang sinukat mo sa isang relasyon, mag-work lang yung isang relasyon, pag napunta ako sa tamang tao siya, siguro siya na yung tamang tao, tapos nagsama na kayo, pinakasalan mo. Dahil siya yung tamang tao mo, hindi mo iniisip na meron kang burden sa pagiging tama, dapat siya lang yung tama, tuwing may problema, sino sisisihin mo? Siya. Kasi baka hindi siya yung tamang tao. Kahit na ikaw minsan ang may problema. Ngayon, pag tamang tao ka naman, kahit na yung binigay sa'yo ni Lord na tao, ang hirap. Dahil tamang tao ka, nakikinig ka sa Diyos, kung ano sinabi ng Diyos, susundin mo lang, magagana pa rin yung relasyon. Natatandaan nyo si Hosea? Sino nakakilala kay Hosea? Oh, tingin nyo, tamang tao yung asawa niya? Si Gomer, tamang tao ba yun? Hindi. No? Pero dahil sinabi ni Lord sa kanya, tapos tamang tao si Hosea, tumatakbo yung relasyon. Naintindihan niyo? Okay. Okay, sige, palakpakan niyo si Lord. I-note niyo na yan. Okay na yan. Okay na. Ayan, alam niyo na yan. You are set out for life. Kailangan maging tamang tao ako. Okay, huwag mo sukatin kung sino yung mature, kung siya mature, tapos ikaw, nauumay ako doon sa mga dahilan ng divorce. Yung mga grounds for divorce na pinipresent sa atin, grounds for annulment, mental incapacity, immaturity. Huh? Iiwanan mo yung isang tao kasi naniniwala ka, immature siya. Kung mature ka, di sana dati mo pa alam na immature siya. 10 years na kayo, ngayon ka lang nagdesisyon na immature siya. Di mas immature ka. Naintindihan niyo ba? Psychological incapacity, hindi ko alam ano nangyari dun. Psychological incapacity, pag nag-uusap pa sila, gumagano pa sabi, Lalo yung irreconcilable differences, hindi ka tanggap-tanggap sa irreconcilable difference. Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yan. Ang tatanggapin lang ng Diyos ng dahilan para maghiwalay ang mag-asawa, yung marital infidelity. Yun lang. Oo. Pero pag-iisipan mo muna rin ng maigi. Kasi sa Bible, pag humiwalay ka, hanggat buhay yung isa, hindi ka pwede mag-asawa. Pag may kumuha sa'yo, adultery yun sa mata ng Diyos. Ngayon, ang hirap ng debate kasi may mga dumarating na gano'n na yung sitwasyon. Anong gagawin natin dyan? Okay? Ibang usapan yon kasi they did not know any better. Naintindihan nyo? Hindi pa nila alam eh. So, hindi sila liable doon. Ngayong alam mo na, you will start anew. Mula dito, responsible ka na. Isipin mo, grounds for divorce, irreconcilable differences. Hindi mapagkasundong pagkakaiba. Huh? Sa madaling salita, nagdahilan ka lang. Nagdahilan ka lang. Isipin mo, lalaki ka, babae yun. Natural, magkaiba kayo. Bakit idadahilan mo na iiwan mo siya kasi magkaiba kayo? Umpisa pa lang alam mo na eh. Di sana pinakasalan mo sarili mo para parehas. Naintindihan nyo? Okay, sa Lord, ito, sobrang importante nito, itong relationship, yung marriage. Ang problema ito, mas pinaghahandaan nyo pa yung career na anytime pwede kang matanggal, tas pag natanggal ka, anytime pwede kang palitan. Hindi ko sinasabing wag paghandaan, ang sinasabi ko, mas pinaghahandaan yung career. Kesa sa relationship, kesa sa marriage. Pag magka-career ba kayo, halimbawa ang gusto nyong career, engineer.
Nagtatanong ba kayo sa service crew kung paano maging engineer? Hindi. Tama? Nung service crew kayo, gusto nyo maging manager, kanino kayo magtatanong? Sa manager nyo kung paano maging manager. Tama? Bakit gusto mo ng masayang pamilya tapos nagtatanong ka dun sa mga wasak ang pamilya sa TikTok? Doon ka nagtatanong. Ba't nagtatanong ka dun sa mga kaibigan mong sabay-sabay yung boyfriend tsaka yung girlfriend? Gusto mo pala na maayos sa pamilya. Naintindihan nyo? It doesn't add up eh. Hindi nagla-line up eh. Okay? Okay? Ba't parang malungkot kayo dyan? May pinagdadaanan ba kayo? Okay? Babasa tayo ha. Konti lang naman to kasi ayoko yung may information overload. Pero, sobrang ang pogi niyang tao na yan. Ba't ang pogi ko dyan? Genesis 2:18. Genesis 2:18. Okay? Regardless of where you are in life now, you are single, you are married, you need to know this. Kasi kung married ka na, kailangan mo to ngayon. Okay? Kung single ka pa, dito ka papunta. Okay? Ito ang problema. Makinig. Kaya maraming marriages na hirap, ang dali masira. Bakit? Kasi kahit saan halos sa mundo, lalo sa Pilipinas, mas madali pang kumuha ng marriage license para payagan ka ng gobyernong magpakasal kaysa kumuha ng driver's license para payagan kang magmaneho. Ibig sabihin, mas concern yung gobyerno na magiging maayos kang driver kaysa magiging maayos kang asawa. Naintindihan nyo? Tinuturo ba sa school kung paano maging maayos na mister? Hindi, di ba? Marriage seminar, attend ka sa City Hall, ang ituturo lang sa'yo, family planning lang eh. Tuturo ko gumamit ng condom, mag-calendar, calendar, ang tagal-tagal ko na marunong gumamit ng calendar. Yung mercury drug, doon ako nagsusulat, tingnan mo sa likod. Calendar, marunong kami gumamit niyan. Ang dami, yun lang ituturo sa'yo. Paano i-delay yung pagbibaby? Yun lang. Hindi nila ituturo sa'yo kung ano mangyayari sa ugali ng misis mo pagkatas niya mga anak. Pag nag-postpartum yan, akala mo na baliw. Yung pala kasama yun sa process. Kaya pag ang marriage vows mo, isipin mo, mamahalin kita pag di ka magbabago, patay ka. Patay ka. Pagkatas mga anak niyan, mag-iiba yan eh. Kaya nga payo ko sa mga misis, panoorin niyo yung Fireproof para matutunan niyo kung paano i-handle yung asawa nyo. Fireproof, panoorin nyo mga misis, mga mister, para maintindihan nyo paano pakikisamahan yung misis nyo, panoorin nyo yung How to Train Your Dragon. Three parts yun, 3 parts. Mahirap yun eh. Alam niya ba't si Pablo hindi nag-asawa? Tanong nyo bakit? Alam niya, kung mag-aasawa siya, kailangan niya sumulat ng libro tungkol sa pag-aasawa. Alam niya, hindi niya matatapos. Kaya hindi siya kasama. 18 years na akong married, palakpakan naman. Pag may nagsasabi sa akin, Pastor Ruther, magsalita ka tungkol sa marriage. Tuturuan mo tungkol sa marriage. Huh? 45 minutes. Huh? 18 years na namin pinag-uusapan yun, hindi pa kami tapos. Mga girls, ito unang qualification ha, dapat may takot kay Lord. Dapat takot sa Diyos. Kasi pag feelings lang, naku, iwan kayo sa ere niyan. Feelings lang. Boys, ganun din, dapat may takot sa Diyos. Tsaka kayo, dapat may takot sa Diyos. Okay? Maya puntahan natin yan. Basahin muna ng Genesis paano nag-umpisa to. Bakit ba may marriage? Bakit? Kung walang marriage, walang young people eh. Tama? Walang young people. Kung walang marriage. Yan ang inaatake ng kalaban ngayon, lalo sa West. Tapos, pinupush ng gusto naman, ang bilis naman sa Middle East. Kaya pag hindi tayo nag-iingat, hindi natin naiintindihan, paunti ng paunti yung Christians, parami yung mga reprobate. Mga ayaw na mag-asawa, pinapatay lahat yung mga baby, doon naman sa kabila, sobrang bilis dumami. Puro galit sa Christians. Tapos yung mga Christian, gusto single na lang sila habang buhay, basta may career. Gusto nakakabili ng bag. Tingin nyo ba, papasahin kayo ng bag pag 50, 60 years old na kayo? Yung ibang mga classmate nyo, may mga apo, ikaw, meron naman ako Louis Vuitton. Tingin mo, papasahin ka nun?
Okay? Puntahan natin yung Bible ha. Kasi ganito yan. Okay, makinig kayo ha. Ito ang unang struggle. Ang unang struggle, yung basis. Ano unang kasalanan? Tanong nyo ano unang kasalanan? Ang unang kasalanan ito. Imbis na yung tao makinig sa Diyos kung ano ang tama at mali, nagdesisyon sila para sa sarili nila na mula sa araw na to kami na magsasabi ng tama at mali para sa sarili namin. Yun ang unang kasalanan. Kaya ang tawag dun sa tree, hindi tree of evil. Tree of the knowledge of good and evil. Because that is rebellion, because you're just supposed to get your knowledge of good and evil not from the tree but from God. Okay? Diyos dapat ang magsasabi sa tao dahil siya ang gumawa. Diyos ang magsasabi ng pwede at hindi pwede, ng tama at mali para sa taong ginawa niya. In the same manner na pag bumili ka ng kotse, yung manual manggagaling sa manufacturer. Hindi yung manggagaling sa opinion ng mga friends mo at sa opinion ng culture at kung anong uso. Manggagaling yun sa manufacturer. Walang pakialam si Ford kung anong feelings mo. Si Ford gumawa ng kotse, bumili ka ng Ford. Pag sinabi, ano ba ako, Everest yung dinadrive ko. Testimony ko yun eh, kahit 2014 pa yung car na yun, kasi pedicab driver ako nung high school. Kaya sumunod kayo kay Lord, hindi niyo alam kung saan kayo kayang dalhin ni Lord. Amen? Drive ako Ford Everest. Hindi naman pwedeng isang umaga, paparado ko sa my cell, tapos sasabihin ko, Tol, kargahan mo ng V-Power. V-Power yung gasoline. Para mabilis. Feeling sporty kasi ako today. Sabi niya, sir, masisira itong auto nyo kasi diesel to eh. Truck po itong Everest, truck series ito, diesel kinakarga dito. Who are you to judge me? Dito ako masaya eh, sa gasolina eh. Kotse mo ba to? My car, my choice. Ano sa tingin nyo mangyayari sa kotse ko? Pag kinargahan ng gasolina, ano mangyayari? Masisira! Ganyan-ganyan na nangyayari sa society. Pag dinala ko yon sa insurance, ang magmaktol ako doon sa Ford, bakit nasira? Sasabihin ng insurance, hindi po kayo pwede mag-claim kasi hindi nyo sinunod yung manual. Ngayon, ang daming nagkiklaim. Anong claim? Sinisisi sa Diyos ang resulta ng pagpipilit nila ng sarili nilang gusto. Kung talaga may Diyos, bakit ako pinabayaan ito? Bakit miserable? Bakit malungkot? Eh, yun na nga. Dinisign ka kasi ng Diyos, may manual para sa'yo. Alam nang gumawa sa'yo kung ano talaga ang magpapasaya sa'yo. Nakikinig ka dun sa mga hindi naman sila ang gumawa sa'yo. Naintindihan nyo? Genesis 2:18, sabi ni Lord, the Lord God said, after observing Adam, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Sa ibang translation, I shall make him a suitable helper. Everybody say helper. Helper. Akala nung iba, pagkatas niya, ginawa agad si Eva. Hindi. Gumawa muna siya ng mga hayop from the garden soil, tapos binigay niya sa tao. Ibig sabihin, day 6 nangyari ito. Day 6 lahat na nangyari. Akala nung iba, day 8. Hindi. Nagpahinga na si Lord. Dire-diretso na eh. Okay? Day 6 yan. Inilapit niya yung mga hayop kay Adam. Pinangalanan ni Adam isa-isa. Tama? Nangihinayang lang ako kung babae na una. Ang saya sana. Ang pangalan ng aso si Cupcake. Diba? Yung pusa si Kimberloo. Mga ganun. Okay. Cute sa mga babae ganun magpangalan sa hayop. Di ba? Hindi. Ako, yung pangalan ng aso namin, Kitty. So, labrador, ang laki kaya namatay. Kasi nagtampo yata, pangalan niya Kitty. Sabi sa kanya, hello Kitty. Akala nung iba, babae agad. Hindi! Nilapit muna ni Lord kay Adam lahat ng hayop na nandun. By kind. Yung mga lolo't lola ng mga hayop ngayon. Okay? Yung mga unang-unang variants. Nilapit niya muna kay Adam. Tapos ang sabi, no suitable helper was found. Tapos sa kanya ginawa yung babae. What does that tell you? That tells you the value of the woman as a helper to the man is more than all the animals put together. Do you understand? Kaya girls, huwag kayong papayag na ang best friend ng asawa nyo yung aso. Dapat kayo yung best friend. Boys, lalong huwag kayong papayag na ang best friend ng misis nyo, diamond. Wala ka kwenta-kwenta best friend yan.
Hindi mo pwedeng, nakakausap ba yung diamond? Kumusta ka niya? Alam niyo kung sino nagsabing, diamond is a woman's best friend? Tanong niyo sino? Yung nagtitinda ng diamond! Naniwala naman kayo! Kung nagtitinda ako ng saging, sasabihin ko rin, banana is man's best friend. Kasi marketing ploy yun eh. Marketing. Maganda may diamond. If you can afford it, it's okay. But it has nothing to do with your value. Hindi mas mahalaga yung isang babae kasi may diamond siya. Ang daming may diamond, iniwan! Hindi niyo? Your value is so much higher than all the animals put together. Nauna yung mga hayop eh, walang suitable. Kayo ang suitable eh. Okay? Ano kayo? Helper. Sabihin nyo, helper. Okay, yung mga single dyan, kung hindi pa kayo ready maging helper, huwag kayo maghanap ng love life. Yung mga babae. Okay? Kung ayaw nyo matawag na helper, nagagalit yung iba. Ano helper? Ano ko? Kasambahay? Gundo-gundo nung anong tawag ngayon eh. Kasambahay, kasama sa bahay. Tapos ang tawag sa misis, may bahay. Di ba? Nagkakagulo eh, kasi gusto ng mga iba. Hindi, yung lalaki yung sa bahay. Ako magtatrabaho. Pag pinakilala ka, ang tawag sa'yo, may trabaho. Okay lang magtrabaho, okay lang. Ginawa si Eva. Yung helper na yan, ang Hebrew word niyan, Ezer. E-Z-E-R. Ezer. Ibig sabihin ng Ezer, yung helper na yan, yan ang tawag ni Lord sa sarili niya kapag tinutulungan niya Israel. Ezer. I look upon the hills, where does my help come from? Yung help doon, Ezer. Where does my Ezer come from? Hindi yan mas mababang. Di ba pag nanood ka ng Disney movie, ang laging in distress yung damsel? Ang laging kailangan ng tulong yung babae. Pag nanood ka ng mga love story, yung babae kailangan tulungan, darating yung superhero, tutulungan yung babae. Tama? Sa biblical narrative, nung ginawa ng Diyos ang tao, tinignan niya yung tao, ang unang tao lalaki, tapos nakita niya kailangan ng lalaki ng tulong, ginawa niya yung babae. So pag mag-aasawa na kayo, sa mga may asawa dito, makinig ko kayo maigi, hindi yung lalaki, hindi yung babae ang kailangan ng tulong, yung lalaki. Sino mag-asawa dito na magkatabi? Sino? Katabi niya asawa niya? Sino katabi asawa niya? Okay, makinig ko kayo ha. Hindi po si Mrs. ang kailangan ng tulong, si Mr. Diba? Tama? Iwan mo si Mrs. Maghiwalay kayo, wag. Pero halimbawa, maghiwalay kayo. Halimbawa, isang linggo ka sa Hong Kong. Halimbawa, ganun lang, okay? Tinan mo si Mrs. Ang saya-saya lang niya. Sa mga long distance relationship, ang laging mas matibay dyan yung babae. Tama? Ang saya-saya nyo lang eh. Kasi kayo pag may kachismisan kayo, okay na kayo sa buhay. Pero yung lalaki, kailangan niya yung asawa niya. Ito hindi maintindihan ng mga babae. Tapos sabi ko, talaga mahal niya ako, bakit hindi nga siya dinisign para doon. Hindi dinisign yung lalaki para iwan mo ng matagal. Naintindihan niyo ba? Para niyo siyang tinutulak sa bangin, tapos nung nalaglag, sisisiin niyo, ba't ka gumugulong? Ba't ka gumugulong? Tinulak mo eh! Naintindihan niyo? Hindi ko gina-justify, sinasabi ko sa inyo, para winire ng Diyos ang tao. Kailangan lang lalaki ng tulong, yung babae ang pantulong. Makinig ko kayo. So ganon, second ako, hindi, ikaw nga yung pantulong. Ibig sabihin, kailangan ni tatay, ano po pangalan niyo? Alden? Ano? Ano po? Chito. Ano po pangalan niyo, madam? Vivian at Chito. Mukhang ano sila, no? Celebrity love team, no? Kabataan nila. Vivian at Chito. Makinig ko kayo, ha? Tatay Chito, nung single ka pa, nakita ng Diyos, kailangan mo ng tulong, gumawa ng tulong. Ang ginawang tulong si Ma'am Vivian. Tapos binigay sa'yo. Yun ang story ng unang tao. Kailangan ng lalaki ng tulong, gumawa ang Diyos ng tulong, hindi siya tinulungan direkta, gumawa ang Diyos ng pinatulog muna siya, tapos tapos gumawa ng babae. Tapos binalik sa kanya, binigay. So ibig sabihin, ang tulong ng Diyos yung babae, ang tinutulungan yung lalaki. O isipin nyo to. You have to internalize this para makuha nyo, para maintindihan nyo kung paano dapat tinatrato yung asawa. Kung naiintindihan mo to, na yung asawa mong babae, ang tulong mismo ng Diyos sa'yo, mag-iingat ka kung paano mo itrato yung misis mo. Kasi galing sa Diyos yan. Okay? Natatandaan nyo nung nawala ni Mary si Jesus?
Natatandaan nyo? Nawala ni Mary tsaka ni Joseph si Jesus. After 3 days, nakita nila. Ano sabi ni Joseph tsaka ni Mary? Anak! Ba't mo ginawa sa amin to? Tama? Kasi pag binabasa natin, napakapayos natin eh. Sinabi ni Jose, anak, ba't mo ginawa sa amin ito? Tatlong araw nawawala yung bata. Hindi to basta bata, anak to ng Diyos. Isipin mo ikaw si Mary kung hindi ka batakiin sa puso. Nasa caravan kayo, kasi sa caravan, grupo-grupo yan eh. Nasa gitna yung mga babae, harap sa likod, puro lalaki yan. Yung mga fighting men, mga mas malalaka, nandun sa harap. Naiintindihan nyo? Ganun yan, strategic yan. Okay, kaya iniisip ni Joseph, 12 years old na si Jesus, baka na kay Mary. Iniisip ni Mary, baka na kay Joseph. Nung nag-camping sila, kasi hindi dire-diretso yung biyahe, you have to camp for the night, doon nila na-realize, nasa si Jesus. Wala kay Joseph, wala kay Mary. Takbo sila ngayon, balik sila ulit. Ang haba ng biyahe, balik sila sa Jerusalem. It took them 3 days. Isipin mo kay ko si Mary. Nung virgin ka pa, dumating sa iyo yung angel. Nakita mo angel, tapos sabi ng angel, ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan. Ikaw ang magdadala ng kanyang anak. Pangangalanan mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang Israel sa kanilang kasalanan mo. Tapos nabuntis niya, tapos ito na si Jesus. Dami nangyaring miracle, di ba? Tapos ito na, 3 araw hinahanap niya si Jesus. Eh paano kung biglang lumitaw si Gabriel? Mary! Kumusta? Sabi ng ama, kumusta daw yung anak niya? Paano? Ano sasabihin mo? Ha? Naintindihan nyo ba kung gaano kabigat yung nangyari? Lumalampas lang kasi sa ulo pag binabasa mo eh. Naintindihan nyo? Nawala mo yung anak ng Diyos. O ito, tinulungan ka ng Diyos. Paano ako sabihin ng Diyos? Chito, kumusta yung tulong na binigay ko? Mga boys, isang araw babalikan kayo ng Diyos. Hindi man direktang salita sa sitwasyon. Babalikan ka ng Diyos, kukumustahin yung misis mo. Sasabihin, kumusta yung tulong na binigay ko? Ano sasabihin mo? Sinapak ko po eh. Ha? Ano sasabihin mo? You have boys, you have to be very cautious and mindful how you treat your wives. How you treat your wife has an awful lot to do with your commitment to the Lord. Hindi pwedeng ang galing-galing mo sa church, tas balahura ka, mister. Hindi pwede. Hindi yan pwedeng paghiwalayin. Naintindihan nyo? Kasi yung misis ang tulong ng Diyos dun sa mister, mga misis, makinig. Mga girls, makinig. Pag may asawa ka na, lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, tatanungin mo muna ang sarili mo, makakatulong ba to sa mister ko? Kita nyo, ang lungkot nyo. Mga rebelde kasi kayo, mga misis kayo eh. Yung mga mister, sinasabihan ko sila, ayusin, sabi lang ng mga mister. Oh. Yung misis, sinabihan ko, sabi ng misis. Oh. Paano ko sabihin ni Lord, balikan ka misis, sabihin, Vivian, kumusta yung pinatulungan ko sa'yo? Kumusta? Ang sasabihin mo? Na wala na po eh, nagbigti. Na-depress sa akin, lagi kong inaaway. Ha? Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba kung gaano kayo powerful mga girls? Alam niyo ba na kayang ilabas ng babae ang pinaka-worst at pinaka-best ng lalaki? Kaya may mga nangyayari sa buhay may asawa na yung mga magulang, takang-taka. Hindi mo gagawa ng anak ko yan. Tama? Tulong kayo ng Diyos. Ngayon, kung kasama mo yung misis mo, yung mister mo, misis, sabihin mo dun sa misis mo. Sabihin mo sa kanya, anong tawag mo sa kanya? Ang tawag mo po kay Kuya Chito. First name basis? Ano yung pinsan? Buhay to. Hindi man lang ma'am sir. Good morning ma'am sir.
Sabihin niyo po sa mister niyo, kung ano man tawag niyo sa kanya, sabihin niyo sa kanya, mahal. Sabihin niyo, ako ang tulong ng Diyos sa'yo. Paano kita matutulungan? Mister, sabi mo sa misis mo, mahal, ikaw ang tulong ng Diyos sa akin. Iingatan kita. Eh, mga single na babae, gumano na lang muna kayo. Buti lang tayong boys, hindi tayo ganun, no? Kid siguro. Para napanood mo yung laban ni Pacquiao, grabe! Ay. Yan yung foundation ng marriage, okay? At sobrang importante ng marriage, kaya pinaglalaban natin siya kasi doon galing yung family. Kung walang marriage, walang family. Okay? Basahin natin to. Sino love si Jesus? Okay. Ano nga, labas Matthew 10:37. Sorry, nagkamali ako ng Matthew 10:37. Ito sabi ni Jesus, ha? Okay. Basa, 1, 2, 3, go. Anyone bigat, no? Ang kasunod pa niyan, anyone who does not carry his cross is not worthy to be called my disciple. Oh? Sabihin niyo cross. Alam niyo ba ibig sabihin ng cross noon? Alam niyo ba, for the first few hundred years, walang cross sa simbahan? Wala. Bakit? Kasi existing pa yung cross as a capital punishment. In fact, the worst kind of capital punishment. It was so bad, it was so painful that they had to come up with a brand new word to describe the pain of dying through crucifixion. The word excruciating. The word excruciating solely exists for the purpose of describing the horrors of dying through crucifixion. Because painful is not enough, horrible is not enough, harrowing is not enough, no word was enough to describe the pains and horrors of dying via crucifixion. So they had to come up with excruciating. You understand? So walang cross nun. Wala kang makikitang cross sa simbahan. Ang pinaka-icon noon, the Good Shepherd. Makikita mo lagi, may painting o kaya merong statwa, not necessarily Jesus, basta may shepherd siya, tapos may karga siyang, tupa. Galing dun sa parable ni Jesus na the Good Shepherd sa Luke chapter 15. Yun ang unang-unang icon ng Christianity. Kasi ba't mo nga naman ilalagay yung cross dun? Eh, may mga pinapako pa sa cross. Tama? Makita mo lang yung cross, naririmarim ka. Isipin mo, maglagay ka ng dito, silya elektrika. Di ba? Noong 1980s, o kaya maglagay yung lethal injection. Hindi mo gagawin yun. Tama? Okay. At pero, sabi ni Jesus, yung hindi nagpapasan ng cross, hindi dapat sumunod sa akin. Ngayon, religious na yung dinig natin. Yes, cross si Jesus. Pero noon, nung sinasabi ni Jesus yan, pag narinig mo yung cross, ba't magpapasan ng cross? Akala ko kakain lang kami dito ng libre. Nagpakain si Jesus ng fish tsaka ng bread tapos biglang magpapasan ng cross. Wala naman nagpapasan ng cross nang hindi binibitay. Ibig sabihin, kung hindi ka handang mamatay para sa akin, hindi wag ka na sumunod. Isipin niyo yun. Ngayon, mas magaan pa ngayon kasi alam mo na dying to self yan. Pero noon hindi, namamatay sila literal para kay Jesus. Gets nyo? Bago niya sinabi yan, ang sabi niya, ang demand ng becoming a disciple of Jesus, di ba may discipleship, class, di ba? Ang demand ni Jesus for you to become a full-fledged disciple is for you to love Him above everyone else in your life, in your clan, in your lifetime. You love Jesus on top of everyone. Now, how do you do that? How do you do that? Hindi mo na nakikita si Jesus. Ang hirap i-reconcile niya sa tao, paano ko mamahalin si Lord kaysa sa asawa ko? Lalo pag bagong kasal ka, yung asawa ko, pag nakita ko pa lang, ay! Yung misis ko, nung naglalakad yun, puntahan nyo ko sa page ko po, Ruther TV, R-U-T-H-E-R space TV. I-like, i-follow nyo po, share nyo yung mga videos ko, ha? Para maraming mabless, at saka para kumita naman ako lang, nakakabono. Okay, alright. Okay, yung misis ko, nung nakita ko yung misis ko, bumukas yung pinto, tapos naglalakad siya talaga, para akong lumulutang. Ang kanta pa, there are times that I just to look at your face. Key of G. Yung luha ko, poging-pogi dito. Psh.
Kaya hindi pwedeng, mama, hindi ka magbabago. Hindi. Kasi pag matagal ka na, 10 years, 15 years, hindi naman tuwing makikita ko yung asawa ko. Hindi naman eh. Di ba? Oh. Puntaan niyo yung picture namin, hanapin yung picture namin, magkasama kami. Lalo mga single na boys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lalo kung hindi kayo kapugian, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pag nakita niyo yung picture namin ng misis ko, masasabi niyo sa sarili niyo, may Diyos talaga, hallelujah. Buhay ang Diyos, mabuti ang Diyos. May kayang na-discover ko, may kayang gawin ang dasal na hindi kaya ng kapugian. Amen? Amen? Lakas ng amen nyo, agring-agring kayo, hindi ako pogi, ah. Paano ko mamahalin si Jesus nang mas mahal ko pa siya sa asawa ko? Ikinikilig ako sa asawa ko. Diba? Lalo pag bago ko, kinikilig ka ba Jesus? Pag narinig mo ba Jesus? Hindi naman eh. Paano yun? Paano yun? Tanong mo sa katabi mo, paano yun? Gusto niyo malaman? Abangan sa susunod na linggo! Sige, yung magsisend ng Gcash, sasabihin ko agad sa inyo ngayon, isisend ko. Joke lang. Kami po mga pastor, hindi kami nangihingi. Bawal sa amin yun. Pero hindi kami tumatanggi. 0991. Paano mo mamahalin si Lord na hindi mo nakikita kumpara sa family mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, lalo sa asawa mo na nakikita mo? Paano? It took me years. Kaya learning the Bible, hindi porke nabasa mo siya isang buong beses, okay ka na. Hindi pwede may certificate ka, graduate ka na, okay ka na. Hindi. Sobrang laki ng Diyos. Hindi kasya ang isang lifetime para maintindihan mo sa lahat. Kaya staggered yung revelation. May makukuha ka sa isang theologian na hindi mo makukuha sa iba. Hindi kaya ng isang tao makuha lahat. Si Moises nga, hindi niya nakuha lahat eh. Naintindihan niyo? Sabi ni Jesus dyan, dapat mas mahal mo siya. Tapos sabi pa nga niya, magbabanggaan yung family pag patungkol na sa kanya kasi may maniniwalang Diyos siya, may hindi maniniwala, merong magagalit, merong okay. Diba? Sabi niya, magkakaroon ng conflict sa family. Pero sabi niya, dapat pinakamahal mo siya sa lahat. Paano yun? Tanong niyo paano? Okay, John 14. John chapter 14. Verse 23 to 24. Actually, buong John chapter 14, pinauulit-ulit niya yan eh. Paulit-ulit sinasabing Jesus eh. Ganito mahalin si Lord. I want to say this again. Ganito po mahalin si Lord Jesus. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, go. Jesus replied, anyone who loves me anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. You see? Ano pangalan mo, brother? John. Kaya si John nakakarinig sa Diyos eh. Kasi sabi ni Jesus, if you love me, you obey my commandments. If you obey my commandments, my Father will love me. I will love you. My Father will love you, and we will make our home in you. Kaya nakakarinig sila ng instruction sa Diyos. Basta nag-a-align sa Bible yung instruction, pasok yun. Okay? Siyempre, pag sinabi ng yung boses na iniisip mo, you are the appointed. May son na eh. You are the appointed pamangkin of God. Hindi tama, walang ganun. Okay? Ako, nangungusap si Lord sa akin talaga lagi. Psalm chapter 42 verse 5 eh. You are the fairest of men. Okay? Sa Tagalog, ikaw ang pinakapogi sa lahat. Amen. Sabi ni Jesus, ganito daw siya mahalin. Sundin daw yung sinasabi niya. Ang nagmamahal sa kanya, sinusunod yung sinasabi niya. Ang hindi sumusunod sa sinasabi niya, hindi daw siya mahal. Linaw, di ba? So kahit na magsasabi ka, hey, na-bless ako na, nakinikilabutan ako pag worship, hey, di ba? Hashtag good vibes. Ako, wala akong interest sa mga ganyan. May mga friends akong ganyan eh. Wala akong interest sa Bible, di ako nagpipray, di ako religious, pero talaga, nung nakita ko si Pope, talagang kinilabutan ako. Tapos nasabi ko talaga, sa puso ko, ramdam ko, mahal ko ang Diyos. Hashtag blessed. Sabi ni Jesus, ang nagmamahal sa kanya, sumusunod sa sinasabi niya. Pag hindi sumusunod sa sinasabi niya, hindi siya mahal.
Linaw? Malinaw? O ulit. Sabi ni Jesus, dapat pinakamahal mo siya sa lahat. Mas mahal mo siya sa nanay, tatay mo, mga kapatid mo, pati sa asawa mo, pinakamahal mo siya sa lahat. Paano? Kaya tayo nagkakaproblema kasi ang concept natin ng love, feelings. Ang concept natin ng love, feelings. I have to feel this way for me to say na I love this person. Hindi ganun ang love kay Jesus. Of course, you would feel God. Mararamdaman mo ang Diyos. Hindi pwedeng hindi. Yung demonyo nga nararamdaman ni Diyos pa. Di ba? Di ba kinikilabutan ka pag CCR ka madaling araw tapos nanonood ka kasi ng horror. Yung may madring lumulutang. Misis ko, sinama ako manood niya, no? Isang buwan, di ako maka-CR ng gabi. Inis na inis talaga ako. Okay. Sabi ni Jesus, ang nagmamahal sa akin, sinusunod ako. Kaya tayo may ganito. Kaya may church, kaya may Bible study, kaya meron pa mga discipleship program, at kung ano-ano pa. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Para malaman mo yung sinasabi ni Jesus, kung ano sinasabi ni Jesus, para pag luminaw sa'yo, alam mo yung susundin. Pag sinunod mo, minamahal mo si Jesus pabalik. Malinaw? Kasi given na yon, mahal tayong lahat ng Diyos. Ang tanong, sino nagmamahal sa atin pabalik? Okay? Hindi ka kayang iligtas ng kahit anong gagawin mo. Ang ambag mo lang sa kaligtasan mo, yung kasalanan mo na pinatawad ng Diyos. Okay? Si Lord ang nagliligtas sa'yo. Pero mahal ka ni Lord, ang tanong, minamahal mo ba siya pabalik? Kasi kung hindi ka magbe-benefit. Bakit? Kasi sabi ni Lord, ang sumusunod sa Kanya, yun ang nagmamahal sa Kanya. Yung nagmamahal sa Kanya, lahat gusto niyang pagpalain, pero yung nagmamahal sa Kanya, yun ang nakakatanggap ng pagpapala. Gets? Okay. John chapter 14 verse 23 to 24. Tapos ang next na iwan ko sa inyo, I'm down to my last 2 verses. Ngayon, tanungin mo ngayon, Lord, sabi mo, kung mahal ka, susundin yung inuutos mo. Tama. Ngayon, hanapin mo ngayon sa buhay nasaan ka. What is your role? Tapos, itanong mo sa coach, ano ang para sa'yo? May naglalaro ba dito, basketball? Di ba, kanya-kanyang pwesto yan. May power forward, di ba, may center. Sino nagbibigay ng trabaho sa inyo? Yung coach. Sasabihin ng coach, dito ka, mag-low post ka dito, ikaw mag-screen ka dito. Tama? Hindi pwedeng kung ano ang trip mong gawin. Kasi matatalo kayo. Tama? ML nga lang, hindi gagana yun eh. Trip mong gawin, tank ka, farm ka ng farm eh. Huwag niyong gagawin yun, nakakatisod yun. Okay. Yun nga lang, ganun kasimple, laro lang yun eh. Kailangan mo sumunod para manalo ka, tapos sa buhay, ini-expect mo kung anong trip mo lang pwede. Paano ka mananalo sa tunay na buhay yan? Okay? Sabi ni Lord, kailangan mahalin mo ako pabalik. Kailangan, in fact, para maging tagasunod kita, ako pinakamahal mo sa lahat. Ang selfish naman ni Lord, ba't ganun? Sandali lang, magunus-dili ka. Paano po kayo mahalin, Lord? Kailangan sundin mo yung inuutos ko. So kailangan ko malaman yung inuutos nyo. Oo. Saan? Sa'yo. Ano ka ba? Anak po ako. Hanapin mo yung utos ko tungkol sa anak. Ephesians chapter 6 verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is God's will for you. Kaya bago ka maghanap ng God's will, ang totoong God's will para sa mga anak, sundin yung kanilang mga magulang. Okay, siyempre may mga isolated case. Kung drug lord yung magulang mo, huwag mo sundin. Siyempre kung pinagtutulak ka ng sabu. Okay, pero alam nyo, generally speaking, susundin mo yung magulang mo. Ano sabi sa Exodus, ang kaisa-isang promise na carried over all the way to the New Testament. Ano sabi? Children, honor your father and your mother. This is the only promise, this is the only commandment with the promise, your life shall be long. Hahaba ang buhay mo pag ginalang mo ang iyong ama't ina. Haba buhay mo. Isipin nyo yan. Alam nyo sa lahat ng utos, mga kabataan, yan lang ang binigyan ni Lord ng price. Yan lang. Sa dinami-dami ng utos, wala siyang binigay na price. Hindi siya nagbigay ng price sa murder. Thou shall not murder. Hindi niya sinabi, pag hindi ka pumatay ng inosente, bibigyan kita ng mahabang buhay. Wala. Basta huwag ka papatay ng inosente. Finish. Huwag ka mangangalan niya. Finish. Hindi niya sinabi, ibig sabihin, isipin nyo, bakit ka binibigyan ng price? Para i-encourage ka, di ba? Bakit? Kasi mahirap yung gawin. Ibig sabihin, mas mahirap pang igalang yung nanay at tatay kaysa wag kang pumatay. Kasi alam ng Diyos, hindi perfect lagi yung nanay at tatay mo, tapos ikukumpara mo pa sa iba. Kaya pag sinabi, bakit? Paano tatay ko? Pag ganito may problema ako sa tatay ko. Sakto! Kaya nga nagbigay ng premyo ang Diyos eh.
Kasi alam niya magkakaproblema ka sa tatay mo, kahit may problema ka sa kanya, igalang mo pa rin siya. Ang dali lang naman ang igalang ang tatay. Paano kuya ko lasinggero tatay ko? Ang dali lang. Ano? Huwag mong bastusin. Huwag mong bastusin. Nagiinuman sila. Huwag ka umikse na doon, hayaan mo. Pag tapos na, bigyan mo ng towel, bigyan mo ng kape. Pag nahimasmasan, saka mo kausapin, lambingin mo, tay, ayoko maulila agad. Hinay-hinay yung atay nyo. Oh. Paano nang bubugbog tatay ko? Di lumayo ka. Huwag mo siyang patulan. Paano nanay ko, pinapahiya ako? Di pag nakita mo magsasalita na siya, lumayo ka na para hindi ko yung topic. Huwag mo lang bastusin. Paggalang na yun eh. Alam niyo isa pang secret, paggalang sa magulang, i-honor, paparangalan mo sila. Alam niyo kung ano? Galingan mo. Galingan mo sa ginagawa mo. Galingan mo sa ginagawa mo. Pag naging maayos yung buhay mo, anak pa ng magulang mo, napaparangalan mo sila. Matagal nang patay yung magulang mo, pinag-uusapan pa ng mga tao kung sino nagpalaki sa'yo. Kasi ang dami mo na-impluwensyahan. Hanggang ngayon, may mga nagtatanong pa, sino tatay ko, sino nanay ko, matagal nang patay yung mga magulang ko. Naintindihan nyo? Marunong ang Diyos eh. Ang Diyos ang gumawa sa tao eh. Para sa anak, para sa magulang. Para sa magulang, ang mga tatay, huwag daw papasamain ang loob ng anak. Huwag daw huwag niyo itulak sa pagre-rebelde. Ang mga asawang lalaki, mahalin niyo yung asawa niyong babae, gaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang iglesia, nag-alay siya ng kanyang buhay para dito. Mga asawang babae, igalang niyo at magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Ibig sabihin, hayaan mo siya magdesisyon. Ibigay mo sa kanya yung pagdedesisyon. Sabihin mo kung anong gusto mo, pero siya pagdesisyonin mo. Ang hirap niyo kasing kausap minsan. Saan mo gusto kumain? Ikaw. Nalipasan na kami ng gutom. McDo, nakahapon eh. Jollibee, ano ba yan? Jollibee na lang. Sabi mo ako mamimili. Ikaw nga, pumili. Kabalin. Kailan ako kumain sa Kabalin? Siguro may kasama kang kumain sa Kabalin, no? Tatawa kayo, ginagawa nyo, no? Hindi ko masisi yung mga babae, ba't hirap na hirap magdesisyon kung saan kakain eh. Kasi nung sa Eva, yung unang babae nagdesisyon kung saan kakain. Na-disgrasya tayong lahat. Pero ano ba yun? Sabihin mo sa asawa mo, dito ko gusto mag-aral yung anak natin. Ikaw magdesisyon kung saan. Naintindihan nyo? Hindi ibig sabihin na magpapasakop, magpapatapak ka na magpapatapak. Hindi. Ibig sabihin na magpasakop, galing yun sa salitang hipotazo, military term yun eh, yung submit hipotazo. Ibig sabihin, grant a position of authority. Grant a position of authority. You, the wife, will grant the position of authority to your husband. Meaning, the authority, you have an authority as well. Kaya sabi sa verse 21 ng Ephesians chapter 5, submit therefore to one another. So pareho kayo may authority, pero yung babae, isasubmit mo yung authority mo sa lalaki. Gets nyo? May nag-CAT na ba dito? Meron ba dito naka-experience ROTC, CAT? Okay, CAT battalion staff ako dati. Battalion staff ako dati. Ganito. So, bali, ang rango ko, captain. Okay? So, nandyan yung commandant namin. Sasabihin ng commandant namin, Urkia! Take command! Ibig sabihin ng take command, magpapahinga siya. Ako mag-uutos. Yung uutosan ko, mas matataas ang rango sa akin. Nandun yung corps commander, nandun yung major, nandun yung colonel, mga light colonel nandun. Kaya lang, sinabi ng commandant, sa nagbigay ng rango sa aming lahat eh. Sinabi ng commandant, Urkia, take command. Tatayo ako dun sa harap, sasabihin ko, officers, form up, tension! Tension yung lahat, walang magsasabi, ba't mo ko inutusan? Mas mataas ako sa'yo ah. Naintindihan niyo ba? Hindi ito tungkol sa value, tungkol ito sa function. Binibigyan kayo na lang ni Lord ng magkaibang function para merong order. Hindi mas importante yung isa sa'yo. Kasi iba yung function niya. Hindi ganun yun. Tayo, body of Christ tayo. Lahat tayo importante. Merong mata, may ilong, may bibig, di ba? May mukha. Importante yan. May mga parte ng katawan na hindi mo nakikita, pero importante rin. Importante yung appendix, yung atay, yung balong-balunan, di ba? Binibida mo ba yan? Ganda ng appendix ko, no? Pero importante rin yun.
Di ba, nung bata pa ako sabi nag-uusap daw, sabi nung pastor namin dati, nag-uusap-usap daw yung mga parte ng mukha, sabi ng mata, ako ang pinaka-importante dito, kung wala ako, wala kayong makikita. Sabi nung ilong, tumabi-tabi nga kayo dyan, ma-appreciate niyo ba ako yung pagkain? Kung wala ako, makakaamoy ba kayo ng rosas, ng bulaklak? Kung wala ako, sabi ng kamay, hello, mahahawakan niyo ba yung mga yan kung wala ako? Sabi ng paa, saan kayo nakarating kung wala ako? Sabi ng pwedeng sumali sa usapan. Sabi nila, wag ka nga dyan, manahimik ka nga, nakakahiya ka. Huwag ka magpapakita. Pag nakita ka ng mga tao, pinagtatawanan ka lang, nadadamay kami. Nagtampo, hindi gumana, 1 linggo. Dito sabi niya, hindi pala ako mahalaga. Hindi ako mahalaga. 1 linggo. Si Mata, wala, namuti na si Mata. Sabi, nakikiusap na sila, pwet, sige na, kausapin mo na kami, kahit hangin lang. Ayoko. Hindi dahil iba yung placement mo, hindi ka mahalaga. Your placement has nothing to do with your value. Your value is designated by the one who designed you, and that is God. Hindi yan kaya tanggalin. Kaya kahit sino, kahit ano pa, sino manalo presidente, ala akong pakialam kung sino presidente nyo, o kung sino congressman ninyo, kahit sino dyan sa kanila, wala sa kanila magkakaroon ng kapangyarihan na magtanggal ng value ng tao. Hindi pwede magkaisa yung Congress o yung Senado, tapos magsusulat sila isang araw, si Daniel, mula ngayon, wala na siyang halaga. Hindi nila yung kayang gawin kasi yung halaga mo hindi galing sa batas ng tao, yung halaga mo galing sa Diyos. Naintindihan nyo? So you never ever perceive your value based on your function. Your function is there for order, para umandar yung pamilya. Kasi ang mangyayari, para kayo yung 2 tao na nandun na nagbababa ng crate dun sa port, binababa dun sa truck. Kalahating oras na sila dun. Nandun sa kabila yung isa, andito yung isa, sumuko na yung isa, wala tayong pupuntahan. Masyadong mabigat tong crate na to. Hindi natin to maipapasok dyan. Sabi na nasa kabila, ay ipapasok ba? Akala ko ibababa. Kaya hindi sila gumagalaw kasi nagtutulakan sila. Naintindihan niya? Ulit. Sino pinakamahal mo dapat? Si Lord. Paano mahalin si Lord? Sundin yung utos. Anong utos sa'yo? Ano ka ba? Anak ka ba? Ang utos sa'yo, igalang yung magulang. Magulang ka ba? Protektahan mo yung anak mo, mahalin yung anak mo. Ganun gumamit ng Bible, hanapin mo yung para sa'yo, hindi para sa kanila. Sakit ng mga kabataan ngayon, ang hahanapin yung verse ng Bible para sa magulang. Tapos yun ay pupukpok sa magulang. Kita nyo na nanay, kita nyo na tatay. Bakit ako nag-aambag sa bills? Ang sabi ni Paul, hindi responsibilidad ng kanyang anak, ang kanyang mga magulang, kundi responsibilidad ng magulang, ang kanyang anak. Basahin nyo! Sasabihin naman ng magulang, hoy, magbasa ka! Mga anak, igalang mo ang iyong ama't ina! Sabi naman ng misis, nakita mo? Basahin mo! Mahalin ang asawang babae! Sabi ng lalaki, hindi mo ba nabasa? Magpasakop ka sa asawa mo! Wala nang sumunod ng para sa kanila! Ang kunin mo yung para sa'yo, yung para sa kanila, sila mag-usap ni Lord. Malinaw? Sarap nito. Pastor, pakitawagan nga yung next ko pa i-cancel. Yan na yan eh. That's all there is to it. That is the Christian call for the family. Mahalin mo isipin nyo, gaano kabait si Lord? Gaano kabait? Alam niyo ba sa Bible, tuwing may gustong i-bless si Lord, alam niyo ginagawa niya? Tanong niyo ano? Inuutusan. Naalala ko yung uncle ko. Uutusan ka. Pag intusan ka, ikaw yung sumunod, sa'yo yung sukli. Ito na po yung uncle yung sukli, sa'yo na. Gusto ko lang yung bigyan. Nag-utos lang. Hindi niya naman kailangan ng itusan kayo. Gusto ko lang niya bigyan eh. Si Lord, tingnan nyo, lahat ng inutusan niya. Si Joseph, gusto niyang gawing prime minister. Di ba? Si David, gusto niyang gawing hari. May iuutos sa'yo eh. Bago mo makuha yung para sa'yo, iutusan ka muna ni Lord. Kasi doon sa obedience mo, nandun yung blessing. Naintindihan? Yung pagmamahal niya, unconditional yun. Hindi ka na mautusan kung di ka mahal eh. Tama? Dati pa, mahal ka na ni Lord. Di mo pa tinatanggap si Lord. Mahal ka na ni Lord. Unconditional yun. But whether you benefit from it or not, kailangan mong tanggapin. Pero yung kakayahan mo tumanggap, galing din sa Kanya. Isipin nyo gano'n siya kapait. Yung Diyos lang po natin, si Jesus lang,
Kasi yung ibang Diyos, pag nag-utos, para sa kanila, para doon sa nag-utos. Okay? Yung Diyos natin, pag nag-utos, para doon sa inutusan. Sipin mo, lalaki, hindi ka masaya sa misis mo. Sasabihin mo kay Lord, Lord, hindi ako masaya sa misis ko. Hindi ako sasabihin ni Lord, i-divorce mo. May budget ka naman eh. Hindi. Sasabihin ni Lord, mahalin mo misis mo. Hindi nga po ako masaya eh. Wala kang pake, mahalin mo misis mo. Misis mo yan eh, mahalin mo. Tanong niyo bakit? Kasi si Lord nga gumawa sa tao. Kaya hindi masaya ang lalaki sa misis niya, malamang-lamang kasi hindi siya nakakaramdam ng respeto galing sa misis niya. Alam ng Diyos na nakakasaya sa lalaki yung respeto. Mga girls, makinig kayo ha. Ang problema kasi sa inyo, nagtatanong kayo tungkol sa boys, sa girls din. Nagtatanong kayo tungkol sa boys, sa girls din. Magtanong kayo tungkol sa boys, sa boys. Magtanong kayo sa tatay ninyo, ano nakakasaya sa kanya, tanong kayo. Pero mag-ingat kayo sa tinatanong nyo ha. Baka predator yung matanong nyo. No? Pero magtanong kayo sa pastor, magtanong kayo sa lalaki. Sasabihin namin, simple lang kami kausap. Hindi kaming gaya nyo, puro clue lang binibigay nyo. Kaya nga walang MMDA na babae. Sige, siguro kung MMDA na babae, ang hirap. Anong violation ko? Ikaw, anong violation mo? Hindi ko po alam eh. Yan ang hirap sa inyo mga lalaki, mga insensitive kayo. Ligayang-ligaya kayo ha. Ay. Pag nag-utos si Lord para dun sa inutusan, kung hindi ka masaya sa asawa mong babae, ang sekreto doon, hanapin mo yung utos sa asawang lalaki. Ikaw, ang utos sa'yo, mahalin yung asawang babae. Mahalin mo lang siya ng mahalin. Kasi pag tumagos sa kanya yung pagmamahal mo, pag naramdaman niya, mahal ako ng mister ko, kusa kang i-respeto niyan. At alam nyo, kayong mga babae, hindi kayo inutusan direkta mahalin yung asawa eh. Sa Titus, ang sabi lang doon sa mga elder na babae, turuan yung mga batang babae na mahalin yung mga mapapangasawa ng lalaki. Paano? Irespeto. Respeto pa rin. Alam nyo kung bakit? Tanong nyo bakit? Unang-una kasi kahit mapagmahal yung babae, hindi namin maintindihan yung pagmamahal nyo. Iba yung pagmamahal sa inyo eh. Kung hindi ninyo kami ninananay, di ba? Parang anak turing nyo sa amin, di ba? Nasaan ka na? Sino kasama mo? Gabi ka na naman. Pagmamahal yun eh. Tama? Tama? Pero hindi namin yung ano, panghilig-hilig nyo mag-surprise, pero gusto nyo honest. Sige, isipin nyo. May handa pa sa birthday ko? Walang handa sa birthday mo. Di syempre, gagawa kami ng sarili naming lakad, tapos magagalit. Yung pala, lahat ng kaibigan namin, naghihintay na dun. Naintindihan nyo? Iba kayong magmahal eh. Naintindihan naman ng Diyos yan, pagmamahal yan. Kaya hindi kayo inutusang magmahal. Misis ko, mahal ng pag minamahal ako noon, bili ng kung ano-ano na hindi sinusukat sa akin. Pumuntang Singapore, bumili ng mga damit na mamahalin. Honey, Calvin Klein, ang ganda nito. Suot mo. Nung sinuot ko mukha akong mascot. Sabi niya, ang ganda sa statwa niyan eh. Hindi mo ako statwa eh. Tapos siyempre, kunwari, magpipretend ka na gusto mo. Ang ganda! Na-appreciate ko! Pagmamahal yun eh. Pero alam nyo kung bakit hindi pagmamahal inutos sa inyo? Alam nyo kung bakit? Tanong nyo bakit? Kasi alam ng Diyos na sa aming mga lalaki, ang itsura ng pagmamahal, respeto. Respeto ang itsura ng pagmamahal. Kahit nasuhulan yung mister mo, reguluhan mo yan kung ano-ano, pero sinisigawan mo sa harap ng mga kaibigan. Lalo na kung figure of authority yan, halimbawa, boss, pastor, ganyan, tapos ipapahiya mo sa harap ng mga respeto sa kanya, eh. Kaya ang utos ni Lord, rumispeto ka. Kasi pag nirespeto mo, lalo kang mamahalin. Pag minahal mo ng minahal, lalo re-respeto. Kita niyo, ang galing. Ang galing ng design. Palagkit ng palagkit. Pag sinusunod mo na sinusunod, pasikip siya ng pasikip. Pag nagtuturuan ko, hindi dapat sa muna, hindi dapat sa muna. Kaya pag hindi mo maintindihan yung asawa mo, huwag muna siyang kausapin. Si Lord muna kausapin mo. Kayo muna ni Lord mag-usap. Yun ang solusyon. Gets nyo? Kailangan nyo to. Alam nyo, ang blessed ninyo kasi wala pa kayong asawa. Naririnig nyo na to. Ganito magpamilya, ganito magrelasyon, ganito mahalin si Lord. Sobrang bait ni Lord. Pag sinunod mo si Lord, hindi naman si Lord ang sasaya, ikaw. Hindi naman si Lord ang uunlad, ikaw. Hindi naman si Lord ang hahaba buhay, ikaw. Ganito po, sobrang bait ng Jesus na
kilala natin. Amen? Any questions? Any questions? Sana? Oh, 1/4 sheet of paper. Pray tayo tayong lahat. God is good, God is good. Dear Heavenly Father, we thank you so much. Salamat po, ipinaunawa mo sa amin, Panginoon, kung paano ka mahalin. Kasi madalas gusto lang namin ipilit yung sarili naming pagmamahal sa iyo. Gusto namin sabihin, Panginoon, patawad po, hindi namin na-recognize yung value ng mga taong inilagay mo sa aming buhay. Patawad po kung minsan, Panginoon, hindi namin naipapakita yung kahalagahan sa aming mga asawa. Kami mga lalaki, nagkukulang kami sa pagmamahal. Yung mga babae, nagkukulang sa respeto. Ginagawan ka pa namin ng kondisyon. Re-respeto ko yan. Pag respeto na, mamahalin ko lang yan. Pag kamahal-mahal na, igagalang ko lang. Pagkagalang-galang na. Pasensya na po, Lord. Minsan nakakalimutan namin, tao kami, Diyos ka. At alam mo ang pinakamabuti para sa amin. Dahil ikaw ang naggawa sa amin. So ngayong araw na to, ang dalangin po namin, bigyan mo po kami ng sapat na kababaang loob para wag makalimutan na mas kilala mo kami kaysa sa aming mga sarili. Na mas alam mo ang magpapasaya sa amin ng tunay kaysa sa aming mga sarili. Na mas alam mo kung anong aayos ng mga sirang relasyon kaysa sa amin. Na mas alam mo kung anong magpapatagal sa aming mga relasyon at paano ka namin maluluwalhati sa aming pamilya, sa aming mga asawa, sa aming mga anak at sa aming mga magulang. Ang dalangin po namin, Panginoon, turuan mo kaming magmahal ng kagaya mo. Sabi mo, mga asawang lalaki, mahalin ang asawang babae gaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Nag-alay ng buhay para dito. Every time, Lord God, we feel unlovable, Lord, we ask you, Lord God, to empower our spouse, Lord God, to love us more. Every time we feel we are not worthy of respect, they are not worthy of respect, empower us, Lord God, that under our submission to you, we would exude godly respect to our family and our parents and our spouse, not because they deserve them or they have earned it, but because we love you more than them. And that love would exude out of our commitment for you and the way you empower us to love just like you do. Maraming salamat po. Minahal mo po kami, Panginoon, noon sa mga oras na hindi pa kami kamahal-mahal. Binigyan mo kami ng pamilya, ng anak, ng asawa. And we can say, Lord God, we don't really deserve these people, Lord God. Blessing sila sa aming buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Allow us, Lord God, to embody your grace in our relationships, in our families. Punuin mo po ng biyaya ang aming mga pamilya, ang aming pagsasama, ang mga kabataan, Panginoon. May the young people, Lord God, uphold your purity, Lord God, and see it from your eyes, that you value them, Lord God. In Jesus' name, amen. 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 Let's worship the Lord. Hallelujah.